Sa loob ng ilang buwan, makikita ninyo ang babaeng ito na nakasuot ng mamahaling sutla, nakaupo sa pinakamataas na upuan ng Palacio de la Vega, habang ang mga taong dating humamak sa kanya ay nanginginig sa paanan niya. Ngunit bago ang lahat ng ito, bago ang kapangyarihan at karangyaan, may isang babaeng hinubaran ng dangal sa harap ng maraming tao. Ang sikreto ng isang ninakaw na brilyante ang pagtataksil ng sariling dugo at ang isang lalaking hindi inaasahang magiging sandigan ng isang paghihiganting yayanig sa buong Maynila. Bakit kailangang mamatay ng isang inosente para lamang pagtakpan ang kasalanan ng isang aristokrata? Bakit ang hustisya ay kailangang dumaan sa apoy, ang tungingay ang mga camera at ng bulong-bulungan ng mga tao sa loob ng Grand Ballroom ay parang mga langaw na nanggigising sa natutulog na bulkan? Sari, paano mo nagawa ito? Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses na dati ay malambing sa harap ng publiko ay naging matalim na latigo ngayon. Dahan-dahang humarap si Sari. Ang kanyang uniforme bilang housekeeping supervisor ay malinis plansado at perpekto isang anino ng kanyang dedikasyon sa nakalipas na 10 taon. Hindi ko alam ang tinutukoy ninyo, Senyora Isabela. Sagot ni Sari. Ang kanyang boses ay kalmado, walang halong takot, bagaman ang puso niya ay parang kinakabahan sa bawat tibok. Isang malakas na pak ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang tindi ng sampal ni Isabela ay nag-iwan ng pulang marka sa pisngi ni Sari sapat para lumabas ang kaunting dugo sa kanyang labi. Sa gilid ang mga tauhan ng hotel ay nakatingin lang, walang kibo, walang lakas ng loob na tumulong. Sa pinto, isang lalaking marungis ang damit. At may dalang batang naglalagnat, ang huminto ang kanyang mga mata ay matalim na sumusuri sa bawat galaw ng mga taong nasa loob. Nakita mo ba ang mga taong ito? Ang mga basurang gaya niya ay hindi nararapat sa hotel na ito. Turo ni Isabela sa lalaking marungis. Kasabay ng paghagis ng isang walang lamang kahon ng alahas sa paanan ni Sari. Ninanakaw mo ang pinagpaguran ng pamilyang De La Vega habang ako ay nagtitiwala sa iyo. Inilagay mo ang necklace sa bulsa ng iyong apron, hindi ba? Ang oras ay tila huminto. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng litrato. Sari, sa gitna ng kahihiyang ito, ay hindi tumingin sa sahig. Tiningnan niya si Isabela ng diretso sa mata. Sa kanyang isip, mabilis na nagtakbuhan ang mga numero, ang halaga ng bawat gamit sa hotel, ang mga petsa ng mga transaksyong hindi tugma, at ang anino ng katotohanang matagal na niyang hawak. Senyora, wika ni Sari, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Ang dangal ay hindi nawawala sa isang sampal. Nawawala ito sa taong kailangang manirang puri para lamang pagtakpan ang sariling pagkukulang. Lumayas ka. Huwag na huwag ka nang babalik, sigaw ni Isabela habang itinutulak si Sari palabas ng pintuan. Bago tuluyang lumabas si Sari sa marangyang lobby, huminto siya. Tiningnan niya ang lalaking marungis na kanina pa pinagtatabuyan. Lumapit siya, inalis ang kanyang scarf at ibinalot ito sa batang nanginginig sa lamig. Ang lalaki ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na emosyon. Pagalingin mo siya, bulong ni Sari. Paglabas ni Sari, bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa siya, ngunit sa bawat hakbang papalayo sa Palacio de la Vega, ang kanyang mga mata ay hindi luha ang bitbit, kundi ang determinasyon ng isang taong tapos na maging alipin. Sa loob ng kanyang bulsa, hawak niya ang maliit na piraso ng papel, isang listahan ng mga account number na magiging mitya ng pagbagsak ng buong imperyo ni Isabela. Hindi alam ng lahat, ang pagpapaalis sa kanya ngayong gabi ang magiging pinakamalaking pagkakamaling gagawin ng pamilyang De La Vega. Ang amoy ng basang lupa at usok mula sa mga naglulutong pagkain sa kalye ng Tondo ang sumalubong kay Sari pagpasok niya sa maliit at madilim na eskinita. Basang-basa ang kanyang puting uniforme, ngunit ang kanyang mga hakbang ay nananatiling matatag. Sa likuran niya, ang lalaking marungis na nakilala niya sa lobby ay dahan-dahang sumusunod, karga-karga ang batang kanina patahimik sa kanyang mga bisig. Pagpasok sa kanyang munting silid, agad na kumuha si Sari ng basang bimpo at ilang gamot mula sa kanyang maliit na cabinet. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo. Inilapag niya ang bata sa kanyang kaisa-isang kama, ang tanging matutuluyan na nalilinis niya gabi-gabi pagkatapos ng mahabang shift sa hotel. Salamat, ang tanging salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Ang kanyang boses, kahit paos, ay may awtoridad na hindi tugma sa kanyang maruming pananamit.
Hindi sumagot si Sari. Inilapat niya ang palad sa noo ng bata. Mainit, masyadong mainit. Habang hinahaplos niya ang buhok nito ang kanyang paningin, ay saglit na dumapo sa relo na nakapulupot sa pulso ng lalaki, isang limited edition na kagamitan na hindi mabibili ng kahit sinong trabahador sa buong Manila. Hindi ito pansin ng mga tao sa hotel, ngunit sa isang babaeng gaya ni Sari na sanay mag-audit ng mga mamahaling gamit ng mga bisita, ang detalye ay hindi nakakaligtaan. Malala ang lagnat niya. Sabi ni Sari, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pag-aalala. Kailangan niya ng tamang gamot at pahinga. Maaari kayong manatili dito hanggang sa bumaba ang lagnat niya. Habang pinapanood ng lalaki ang bawat kilos ni Sari, ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Nakita niya ang babaeng ito na sampalin ng isang mayaman pinaratangan ng masama sa harap ng maraming tao. Ngunit sa halip na magalit ay narito siya nag-aalaga ng isang batang hindi niya naman kakilala. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ng lalaki. Pagkatapos ng ginawa nila sa iyo, may gana ka pang maging mabuti sa estranghero. Humarap si Sari, ang liwanag ng nag-iisang bumbilya sa silid ay tumama sa kanyang mukha. Walang pait sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na katinuan. Ang pagiging mabuti ay hindi utang na loob na ibinibigay ko sa kanila. Ito ay bahagi ng aking pagkatao na hinding-hindi nila makukuha. Pero huwag kayong magkamali, ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang mananatili akong bulag. Sa labas ang ingay ng tondo ay hindi tumitigil, ngunit sa loob ng silid isang kakaibang tensyon ang namumuo. Alam ni Sari na ang lalaking ito ay hindi basta-basta. Ang bawat kilos nito, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang anak, ay nagpapakita ng isang tao na sanay mag-utos, hindi sumunod. Maya-maya narinig nila ang mahinang katok sa pinto. Isang boses ng babae ang nagtanong, "Sari, nandyan ka ba? Nabalitaan ko ang nangyari sa hotel. Totoo bang nagnakaw ka?" Si Corazon. Ang babaeng akala ni Sari ay kaibigan niya sa hotel. Ang tunay na marites na walang ibang ginawa, kundi magkalat ng tsismis para sa sariling interes. Hindi gumalaw si Sari. Tumingin siya sa lalaki at naglagay ng daliri sa kanyang mga labi bilang hudyat ng pagtahimik. Alam niyang ang bawat salitang sasabihin niya sa labas ay direktang makakarating kay Isabela. Ito ang pagkakataon niya para magtanim ng maling impormasyon. "Umalis ka na, Corazon," sagot ni Sari sa malamig na tono. "Wala na akong kinalaman sa hotel na yan, at sabihin mo kay Isabela hindi pa tapos ang lahat." Narinig nila ang paglayo ng mga yapak ni Corazon. Ang lalaki ay tumingin kay Sari ng may paghanga. "Magaling, pinaniniwala mo silang talunan ka. Pero sa likod ng mga salita mo may iba kang niluluto." Ngumiti si Sari, isang ngiti na walang halong saya kundi puno ng plano. "Hindi ako natalo, Gino. Nag-aabang lang ako ng tamang oras para bumawi." Sa gitna ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang bata, si Sari ay kumuha ng papel at panulat. Sinimulan niyang isulat ang mga pangalan, ang mga petsa at ang mga halaga. Ang laban ay hindi na sa loob ng hotel kundi sa isang mas malaki at mas mapanganib na laro. Ang umaga sa tondo ay hindi mapayapa. Bukod sa ingay ng mga tricycle, ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay ni Sari ay mas mahirap dalhin. Kakagising lamang ng bata at unti-unti nang bumababa ang lagnat nito, ngunit si Mateo, na nalaman na ni Sari na ang tunay na pangalan ay Mateo Sebastian, ay kailangan ng umalis para sa isang mahalagang pulong na siya mismo ang nag-ayos sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan na dumating kaninang madaling araw. "Sari, utang ko ang buhay ng anak ko sa iyo," wika ni Mateo habang inaayos ang suot na mamahaling relo. Wala na ang damit na marungis. Sa harap ni Sari ay nakatayo na ang isang makapangyarihang bilyonaryo na may titig na nakakabutas ng kaluluwa. "Ang Palacio de la Vega ay hindi na ligtas para sa iyo. Sumama ka sa akin." Umiling si Sari. "Hindi pa ako tapos dito, Don Mateo. Kailangan kong linisin ang pangalan ko. At higit sa lahat, kailangan kong singilin ang mga taong nagtapon sa akin na parang basura." Pagkaalis ni Mateo, nanatiling nakatayo si Sari sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay pako sa pintuan nang bumukas ito ng walang katok. Pumasok si Sofia, ang kanyang nakababatang kapatid. Ang mga mata ni Sofia ay namumugto, tila galing sa mahabang pag-iyak, ngunit hindi nakalampas sa matatalas na mata ni Sari. Ang suot nitong mamahaling kwintas, isang bagay na hindi kailanman mabibili ng isang estudyanteng gaya nito. "Ate, natatakot ako," hagulhol ni Sofia habang papalapit. "Sabi nila kakasuhan ka raw ni Isabela."
Paano na tayo? Paano na ang gamot ni inay? Sa halip na yakapin ang kapatid, umatras si Sari. Hinawakan niya ang kwintas ni Sofia at tiningnan ito ng maigi. Saan mo nakuha ito, Sofia? Ang allowance mo ay galing sa ipon ko at ang ipon ko ay sapat lang para sa pagkain natin. Natigilan si Sofia. Ang kanyang hikbi ay biglang tumigil at ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapagkunwari. Ito ay naging mapangahas. Ano naman kung bigay ito ni Sir Arthur, siya ang asawa ni Isabella, ate? Pinapahalagahan niya ako dahil hindi gaya mo, alam ko kung paano maging masaya. Ang bawat salita ni Sofia ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ni Sari, ngunit hindi ito nagpakita ng emotion. Ang kanyang puso ay parang nagiging bato. Nilalapastangan mo ang pagsasakripisyo ko, Sofia. Ipinagpalit mo ang dangal natin sa isang lalaking may asawa para lang sa material na bagay. Ang dangal ay walang halaga kung gutom ka, sigaw ni Sofia. Alam mo ba ang totoo, si Isabella ang nag-utos sa akin na nakawin ang diary mo sa opisina? Alam nilang hawak mo ang mga record ng mga anomalya nila. At alam mo ba kung ano ang kapalit ang pambayad sa ospital ni inay? Ginawa ko yon para sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Sari. Ang diary. Ang tanging ebidensya na pinaghirapan niyang tipunin sa loob ng 2 taon. Nasaan ang diary? Tanong ni Sari, ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng banta. Nasa kanila na, sagot ni Sofia ng may halong ngisi. At ate, huwag mo na akong hanapin. Simula ngayon, empleyado na ako sa Palacio de la Vega. Huwag kang lalapit sa amin dahil ikaw na ang itinuturing na magnanakaw sa pamilyang to. Tumalikod si Sofia at humakbang palabas. Bago siya tuluyang makalabas, lumingon siya at binigyan ng isang matalim na tingin ang kapatid. Tanggapin mo na ang pagkatalo, Sari. Hindi mo kayang talunin ang mga de la Vega. Pagkasara ng pinto, na natiling nakatayo si Sari. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Kinuha niya ang kanyang bag at tiningnan ang litrato ng kanyang ina na nakadikit sa dingding. Patawad, Inay Puan, bulong niya. Dahil sa pagmamahal ko sa pamilyang ito, nakalimutan kong may mga ahas sa loob ng ating tahanan. Sa kanyang isip, mabilis na nag-compute si Sari. Kung nakuha na nila ang diary, akala nila ay wala na siyang laban. Hindi nila alam na ang diary na iyon ay kopya lamang, ang original na digital files ay nakatago sa isang cloud server na siya lamang ang may access. Hinalungkat niya ang kanyang laptop. Habang nagtatype siya, narinig niya ang sunod-sunod na mensahe sa kanyang telepono. Isang bank notification account balance 0.00. Ninakaw nila ang lahat. Ang perang inilaan niya para sa pangangailangan ng kanyang ina ay nilimas ni Sofia. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Sari sa kanyang kapatid ay tuluyang naputol. Ang susunod na hakbang niya ay hindi na lang pagbawi ng posisyon nito, ay pagpapakita sa kanila ng tunay na kahulugan ng impyerno. Ang hangin sa loob ng ospital ay amoy gamot at kamatayan. Sa bawat pagpatak ng IV fluid, tila hinihigop din ang natitirang pag-asa ni Sari. Pagdating niya sa billing department, sinalubong siya ng malamig na mukha ng isang clerk. Pasensya na, Ms. De Guzman, ngunit ang account ng inyong ina ay sarado na. Ang lahat ng pondong nakadeposito ay na-withdraw na kahapon gamit ang authorized signature ng inyong kapatid, paliwanag ng clerk. Hindi na nagtanong si Sari. Alam na niya ang sagot. Ang perang pinagpaguran niya sa loob ng 10 taon, ang perang dapat sana ay magpapagaling sa kanyang ina, ay ginamit ni Sofia bilang pambayad sa kanyang pagtataksil. Sa loob ng ICU, nakahiga ang kanyang ina, humihingal sa bawat sandali. Ang monitor ay naglalabas ng tunog na nagpapaalala sa kanya na wala ng panahon. Sari, huwag kang maghihiganti. Bulong ng kanyang ina, ang boses ay mahina, parang dahon na malalaglag na sa puno. Ang galit ay lason na sa sarili mo. Inay, hindi ito galit. Ito ay hustisya, at sagot ni Sari habang hinahaplos ang nangangatog na kamay ng kanyang ina. Ngunit ang tadhana ay mapagbiro. Sa kalagitnaan ng gabi, ang monitor ay nagpakita ng isang mahabang guhit. Ang bawat doktor at nurse ay nagmadaling pumasok, ngunit ang katawan ng kanyang ina ay hindi na tumugon. Sa loob ng silid, na iwan si Sari na nakatayo, nakatingin sa kawalan. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng diamante, kasing lamig ng gabi. Ang pagpanaw ng kanyang ina, ang huling kadena na humahawak sa kanya sa pagiging mabait. Wala na siyang dapat pang protektahan, wala na siyang dapat pang alalahanin. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ni Attorney Ricardo sa madilim na sulok ng parking lot. Nakasandal ito sa isang itim na sasakyan
ang mukha ay hindi mabasa. Nabalitaan ko ang nangyari, Sari. Nakikiramay ako panimula ni Ricardo. Ang mga De La Vega ay hindi lang nagnakaw ng diary mo. Sila ang dahilan kung bakit kinapos ka ng pambayad sa ospital ng iyong ina. Sa madaling salita, sila ang pumatay sa kanya. Ano ang gusto mong tanong ni Sari? Ang boses ay walang buhay. Inilabas ni Ricardo ang isang makapal na folder at inilapag ito sa hood ng sasakyan. Ito ang lahat ng records ng mga hidden accounts ni Isabella at ang connection nila sa mga illegal offshore transactions. Kung pipirmahan mo ang kontrata ng partnership sa akin, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan para durugin sila sa paraang hindi na sila makakabangon pa. Tiningnan ni Sari ang folder. Ito ang susi. Ang pagpirma sa kontratang ito ay nangangahulugang hindi na siya babalik sa pagiging simpleng tao. Papasok siya sa mundo ng mga halimaw at sa proseso maaaring mawala ang kanyang kaluluwa. Hindi lang ito partnership, Ricardo, di ba? Tanong ni Sari habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng abogado. Gagamitin mo ako bilang pain para malinis mo ang pangalan mo at makuha ang mana na sa tingin mo ay nararapat sa iyo. Ngumiti si Ricardo. Matatalas ka pa rin, pero Sari, may pagpipilian ka ba? Ang pumatay sa ina mo ay ang mismong mga taong humamak sa iyo. Kinuha ni Sari ang panulat. Hindi siya nag-atubili. Sa bawat pirma niya sa mga pahina, nararamdaman niya ang unti-unting pagpatay sa kanyang dating sarili. Ang dating Sari na mapagkumbaba ay pumanaw kasama ng kanyang ina. Ang Sari na nakatayo ngayon ay isang babaeng may iisang misyon lamang, ang makita ang pagbagsak ng imperyong nagtapon sa kanya. Sige, maikling sagot ni Sari. Simulan na natin ang paglilibing sa kanila. Sa bawat hakbang niya palayo sa ospital, ang bawat anino sa paligid ay tila yumuyukod sa kanya. Hindi na siya biktima. Mula sa gabing ito, siya na ang magiging reaper ng mga De La Vega. Kasakan, ang Palasyo de la Vega ay nagdiriwang. Isang linggo matapos ang pagkamatay ng ina ni Sari, nagdaos si Isabella ng isang marangyang fundraising gala para sa kawanggawa, isang palabas na pagpapakita ng kabutihang loob habang sa likod ng mga kurtina, patuloy ang pag-aagawan sa yaman. Sa isang sulok ng lobby nakatayo si Sari. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng housekeeping. Suot niya ang isang simpleng itim na gown, mukha siyang isang estranghero na biglang napadpad sa marangyang lugar. Ang kanyang layunin ay simple, ang ilagay ang kanyang Trojan horse sa loob ng sistema. Sari, anong ginagawa mo rito? Boses iyon ni Corazon, ang manager ng laundry department. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka at pangungutya. Hindi ba't magnanakaw ka? Baka maaresto ka ng security. Ngumiti si Sari, isang ngiting kasing lamig ng yelo sa baso ng champagne. Nandito ako para sa isang malaking delivery, Corazon. Alam mo naman ang trabaho ko ang linisin ang dumi ng mga taong ito. Lumapit si Sari kay Corazon at ibinulong, alam ko ang tungkol sa mga nawawalang linen at ang pagbebenta mo nito sa black market. Gusto mo bang magpatuloy ang negosyo mo ng walang aberya o gusto mong makarating ito sa mga pulis? Namutla si Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Anong gusto mong gawin ko? Simple lang, wika ni Sari. Ilagay mo ang device na ito sa main server ng accounting. Kapag nagawa mo ito, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga linen na nawawala. Pero kapag nagkamali ka, hindi na tinapos ni Sari ang pangungusap. Ang banta ay sapat na. Si Corazon, na dati ay naninira sa kanya, ay naging sunod-sunuran na ngayon. Gamit ang impluwensya ni Corazon sa loob ng hotel, madaling naipasok ang maliit na USB drive na naglalaman ng script na ginawa ni Ricardo para pasukin ang firewall ng De La Vega. Habang nagaganap ang gala, nakatingin si Sari mula sa malayo kay Isabella. Si Isabella ay tumatawa habang kausap ang mga investors, hawak ang baso ng mamahaling alak. Sa tabi nito ay si Sofia na ngayon ay nakasuot ng mamahaling alahas. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Sari mula kay Ricardo. The door is open. We are inside. Biglang nakaramdam si Sari ng isang presensya sa kanyang tabi. Isang pamilyar na amoy ng pabango. Si Mateo. Nakasuot ito ng tuksido, mukhang isang tunay na bilyonaryo na nagmamay-ari ng bawat sulok ng silid. Saring bulong ni Mateo nang hindi tumitingin sa kanya. Ang pagpasok mo sa loob ay parang pagpasok sa loob ng lungga ng mga leon. Hindi ka natatakot na baka ikaw ang lamunin nila? Leo ba ang mga De La Vega? Sagot ni Sari habang nakatingin kay Isabella. Sa tingin ko, mga dagalang sila na nagpapanggap na hari.
At ang mga daga madaling hulihin kung alam mo ang tamang pain. Tumingin si Mateo kay Sari ng may halong paghanga. Ang kumpanya ko ay nag-alok na bilhin ang 20% ng shares ng De La Vega. Gusto ni Isabela na pirmahan ko ang kontrata ngayong gabi. Sa tingin mo ba ito na ang oras para sa pagbagsak nila? Huwag muna pigil ni Sari. Pabayaan mong maramdaman nila ang tagumpay. Hayaan mong isipin nila na sila ang panalo. Dahil kapag ang isang tao ay nasa tuktok na ng bundok doon, mas masakit ang pagkahulog. Sa gitna ng pag-uusap nila, biglang lumingon si Isabela. Ang kanyang mga mata ay huminto kay Sari. Ang ngiti ng matandang babae ay biglang naglaho. Puno ng galit ang kanyang mukha at mabilis siyang naglakad patungo sa kinaroroonan nila. Sari de Guzman, paano ka nakapasok dito? Sigaw ni Isabela. Ang musika ay biglang huminto. Lahat ng mga bisita ay napatingin. Ngunit bago pa makalapit si Isabela, dahan-dahang itinaas ni Sari ang kanyang baso ng champagne sa direksyon ni Isabela. Senyora, masaya lang akong makita na masaya kayo. Pero tandaan ninyo, ang bawat party ay may katapusan. At ang sa inyo, malapit na. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Si Isabela ay nanginginig sa galit, habang si Sari ay nanatiling kalmado. Ang kanyang Trojan horse ay nasa loob na ng puso ng imperyo ng De La Vega. Ang mga sumunod na araw ay parang isang tahimik na bagyo. Sa ibabaw ang Palasyo de la Vega ay tila maayos ang takbo, ngunit sa ilalim ang mga numero ay nagsisimulang maglaro ng laro ng pagbagsak. Sari mula sa kanyang maliit na apartment na nagsisilbi na ngayong control room ay nakabantay sa bawat galaw ng mga financial report na ipinapadala ng Trojan horse na kanyang ipinasok. Isang hapon nakatanggap si Sari ng tawag mula kay Ricardo. Ang boses ng abogado ay puno ng kakaibang sigla. Sari, tama ang hinala mo. Si Isabela ay gumagamit ng mga dummy accounts para itago ang 50 milyong piso na dapat sana ay para sa renovation ng hotel. Nilulustay niya ito sa mga offshore accounts sa Panama. Ngayon ang oras para ipakita sa mga shareholder ang totoo, sagot ni Sari habang nagtitipa ng mga command sa kanyang laptop. Hindi basta-basta inilabas ni Sari ang ebidensya. Kung ilalabas niya ito agad, maaaring makagawa ng paraan si Isabela para burahin ang bakas. Sa halip, gumawa siya ng isang glitch sa sistema ng accounting. Ginawa niyang magmukhang technical error ang pagkawala ng pera dahilan upang magpanic ang management at pilitin si Isabela na magpatawag ng isang emergency audit. Sa loob ng opisina ni Isabela, naroon ang isang tensyon na hindi kayang itago ng mamahaling wallpaper. Ano ang nangyayari sa mga numero? Sigaw ni Isabela sa kanyang accountant. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa monitor. Senyora, mukhang may mga transaksyong hindi tumutugma sa mga resibo, sagot ng accountant. Ang boses ay puno ng kaba. Parang may nakapasok sa main server at unti-unting nililipat ang records. Sa kabilang panig, si Sari ay nakaupo lang humihigop ng mainit na kape. Sa screen ng kanyang laptop, nakikita niya ang bawat reaksyon ni Isabela sa pamamagitan ng CCTV na nahack din niya. Haya, naisip ni Sari, simula na ng paranoia mo. Biglang pumasok si Sofia sa opisina ni Isabela. Ate, Senyora Isabela, may tumawag po sa akin. Sabi nila may kumakalat na balita sa social media tungkol sa paglustay ng pondo. Napatayo si Isabela at sinampal ang mesa. Sino ang may gawa nito? Sino? Hindi alam ni Isabela na ang bawat galaw niya ay pinapanood ni Sari. Ang bawat pagmumura, ang bawat pag-amin sa kasalanan sa harap ng kanyang mga tauhan ay nire-record ng server na hawak ni Sari. Maya-maya dumating si Mateo sa opisina ni Isabela. Hindi bilang isang hamak na guest, kundi bilang isang major shareholder. Isabela, narinig ko ang tungkol sa audit. Bilang isa sa mga may-ari ng hotel na ito, hinihiling ko ang isang ganap na pagsusuri sa lahat ng libro. Kung hindi mo ito papayagan, mapipilitan akong dalhin ang usaping ito sa board at sa SEC. Nakatingin si Isabela kay Mateo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan para makatakas, ngunit wala na. Ang boses ni Sari ay umalingaw sa isip ni Isabela, isang alaala ng pagbabanta niya sa gala night. Ang bawat party ay may katapusan. Sa kanyang silid, tumingin si Sari sa bintana, nakatingin sa malayo. Alam niyang ito na ang simula ng paghina ng De La Vega. Hindi niya kailangang sumigaw. Hindi niya kailangang manakit. Sa mundo ng mga mayayaman, ang pinakamalakas na sandata ay hindi dahas kundi impormasyon.
Isang mensahe ang dumating sa kanyang phone mula sa isang hindi kilalang numero. Sari, alam ko na ikaw ang may gawa nito. Itigil mo na ang laro bago pa lumala ang lahat. Ngumiti si Sari. Sumagot siya ng may isang maikling pangungusap. Hindi ito laro, Isabela. Ito ay hustisya. Sa sandaling iyon, alam ni Sari na nakita na siya ni Isabela sa CCTV o sa kung anong paraan. Pero wala na siyang pakialam. Ang bitag ay nakasara na. Ang susunod na hakbang ay ang final blow. Ang boardroom ng Palacio de la Vega ay nababalot ng tension. Ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat para pawiin ang pawis na namumuo sa noo ni Isabela. Sa harapan niya nakaupo si Mateo at ang iba pang board members habang ang mga audit report na gawa ni Sari ay nakalatag sa mahabang lamesang nara. Pumasok si Sofia sa silid bitbit ang mga kape. Ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng katapatan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata makikita ang takot. Alam ni Sofia na kapag bumagsak si Isabela kasama siyang malulunod. Senyora Atta. Basag ni Sofia sa katahimikan. Nandito na po ang external auditor na hiniling ni Don Mateo. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng formal na business suit, may dalang tablet, at ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Si Sari iyon. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng gulat sa lahat ng naroon. Si Isabela ay halos mabilaukan sa sariling laway. Sari de Guzman, anong ginagawa mo rito, security? Sigaw ni Isabela habang tumatayo. Ngunit walang gumalaw. Ang mga gwardya ay nakayuko lamang dahil ang kanilang mga kontrata at sweldo ay kasalukuyan ng binabayaran ng Sebastian Holdings, ang kumpanya ni Mateo. Senyora Isabela, kalma, wika ni Sari. Ang kanyang boses ay kalmado, profesional at walang bahid ng emosyon. Ako ang hinirang na special forensic auditor ni Don Mateo para sa investigasyong ito. At base sa aking pagsusuri, hindi lang basta technical error ang nagaganap. Lumapit si Sari sa screen at nag-project ng mga dokumento. Ipinapakita rito ang mga transactions sa mga dummy accounts na nakapangalan kay Sofia de Guzman. Ang perang inilabas mula sa renovation fund ay hindi nawala, ito ay inilipat sa personal na account ng inyong manugang at ni Sofia. Tumingin si Isabela kay Sofia. Ang pagtataksil sa kanyang mga mata ay halata. Sofia, anong ibig sabihin nito? Hindi po totoo yan, sinusubukan lang niya akong siraan. Sigaw ni Sofia habang nagpupumilit na magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. Sofia, huwag mong subukang magsinungaling sa harap ng mga ebidensya, wika ni Sari, habang inilalabas ang isang audio recording. Sa loob ng silid umalingaw-ngaw ang boses ni Sofia, ate, nakuha ko na ang diary. Huwag mo na akong hanapin dahil ang perang ninakaw ko ay ginamit ko para maging bahagi ng pamilyang De La Vega. Ang silid ay binalot ng bulong-bulungan. Ang maskara ni Sofia ay tuluyang nalaglag. Ang babaeng ginamit ni Isabela para saktan si Sari ay siya ring magiging mitya ng kanyang pagkawasak. Si Isabela ay napaupo, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ito ang gusto ko sa buhay. Sabi ni Sari nakatingin kay Sofia na ngayon ay humahagulgol na. Ang mong makita ang mga traidor na nagkakasakitan sa harap ng maraming tao. Hindi ko na kailangang magbuhat ng kamay. Ang kasakiman ninyo ang mismong gagawa ng hustisya para sa akin. Tumayo si Mateo at tumingin sa board members. Bilang major shareholder, hinihiling ko ang agarang pagtanggal kay Isabela bilang CEO dahil sa gross negligence at fraud. At tungkol kay Sofia, may mga pulis na naghihintay sa labas. Habang dinadala si Sofia palabas, huminto siya sa harap ni Sari. Ate, patawarin mo ako, ginawa ko lang to para maging katulad mo, para maging matagumpay. Ang tagumpay na nakuha sa pagtataksil ay hindi kailanman magiging permanente, Sofia. Sagot ni Sari habang nakatalikod. Nag-aral ako ng accounting para malaman kung paano magpatakbo ng kumpanya, hindi para matutong magnakaw. Naiwan si Isabela sa boardroom, mag-isa at talunan. Tumingin si Sari sa kanya, ang huling sulyap ng isang babaeng minsan nang hinamak, ngunit ngayon ay may hawak ng trono. Senyora, huwag kayong mag-alala, sabi ni Sari bago lumabas. Hindi ko kayo ipapakulong agad. Gusto ko munang makita ninyo kung paano ko patatakbuhin ang kumpanyang ito, ang kumpanyang sinira ninyo gamit ang inyong kayabangan. Bagamat nawala na ang posisyon ni Isabela bilang CEO, hindi pa siya sumusuko. Ang kanyang galit ay naging isang madilim na obsession. Nakakulong siya sa kanyang sariling mansyon, ngunit patuloy ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga taong utang na loob sa kanya sa loob ng Palacio de la Vega.
Si Sari sa kabilang banda ay opisyal nang naupo bilang pansamantalang tagapamahala ng hotel. Ngunit alam niyang ito ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang plano. Sari nag-aabang sila babala ni Ricardo habang nasa loob sila ng opisina. Isabela is desperate. Hindi lang pera ang nawala sa kanya, nawala ang kanyang dangal. At ang taong wala nang mawawala ay kayang gawin ang lahat. Tumango si Sari. Alam ko, kaya naman bibigyan ko siya ng pagkakataon na ilabas ang lahat ng natitirang alas niya. Gumawa si Sari ng isang pain. Ipinakalat niya ang balita na sa gabi ng pagpirma ng bagong management contract sa pagitan ng Sebastian Holdings at De La Vega, ang lahat ng digital records ng mga krimen ni Isabela ay ililipat sa isang physical hard drive na dadalhin ni Sari sa kanyang sasakyan. Sinadya niyang maging kampante. Gabi ng Sabado, eksaktong alas 10, lumabas si Sari mula sa hotel. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan na nakaparada sa isang madilim na bahagi ng parking lot. Ang paligid ay tahimik, tanging ang tunog ng mga kuliglig at malalayong sasakyan ang maririnig. Hayan naisip ni Sari habang nararamdaman ang pagmamasid ng mga tao sa dilim. Isang itim na van ang biglang humarurot at hinarangan ang kanyang sasakyan. 3 lalaki na nakamaskara ang lumabas, bitbit ang mga bakal na tubo. Alam ni Sari na hindi sila mga ordinaryong magnanakaw. Sila ay mga bayarang tauhan ni Isabela. Ibigay mo ang hard drive, Sari. Kung hindi ka na makakaalis dito ng buhay, sigaw ng isa sa mga lalaki. Dahan-dahang lumabas si Sari sa kanyang sasakyan. Hindi siya nagpakita ng takot. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Akala niyo ba ay papayagan ko kayong kunin ang ebidensya nang ganoon lang kadali? Bitiwan mo ang drive, utos ng lalaki, habang dahan-dahang lumalapit. Ngumiti si Sari. Ang drive na ito ang gusto niyo. Itinaas niya ang isang maliit na device. Sige, kunin niyo. Hinagis ni Sari ang drive sa malayo, patungo sa mga basurahan. Habang nagmamadaling takbuhin ng mga lalaki ang drive, agad na pinindot ni Sari ang isang button sa kanyang phone. Biglang bumukas ang mga floodlight sa buong parking lot, nakakasilaw sa mga lalaking nakamaskara. Mula sa likod ng mga pilar, lumabas ang mga tauhan ng security na hinirang ni Mateo, kasama ang mga pulis na nakasuot ng uniforme. Huwag kayong kikilos, sigaw ng hepe ng pulisya. Ang mga lalaking nakamaskara ay natigilan. Walang takbuhan, walang pag-asa. Habang pinopusan ng mga tauhan ni Isabela, lumapit si Sari sa hepe. Ang mga taong ito ay inutusan ng isang taong nagngangalang Isabela de la Vega. Mayroon akong hawak na recording ng kanilang usapan bago sila pumunta rito. Sa di kalayuan, nakita ni Sari ang isang sasakyan na mabilis na umalis. Alam niyang nasa loob si Isabela nanonood at naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa halip nakita nito ang pagkakaaresto ng kanyang mga tauhan. Pagdating sa bahay, si Sari ay nakatanggap ng mensahe. Hindi pa tayo tapos, Sari. Hindi sumagot si Sari. Alam niyang ang bitag ay nakasara na. Ang bawat hakbang ni Isabela ay unti-unting naglalapit sa kanya sa bilangguan. Ang Trojan horse ay hindi lang isang file. Si Sari mismo ang bitag at si Isabela ang mismong naglalagay ng kanyang leeg sa lubid. Ang araw ng annual shareholders meeting ay dumating. Ito ang araw na tatakda sa kinabukasan ng Palacio de la Vega. Ang lobby ng hotel ay puno ng mga mamamahayag at mga kilalang negosyante sa Maynila. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Sari. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng uniforme ng housekeeping na nilait at sinampal noon. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng awtoridad, na tanging ang mga taong may tunay na kapangyarihan lamang ang nagtataglay. Pagpasok ni Sari sa boardroom, ang lahat ay tumigil sa pag-uusap. Ang bawat upuan ay okupado, ngunit ang pinakamataas na upuan, ang trono ng CEO, ay bakante pa rin. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Sari. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng tiwala at umaaling-aungaw sa buong silid. Ngayong araw magdedesisyon tayo kung anong uri ng pamumuno ang nais ninyong makita sa Palacio de la Vega. Isang pamumunong batay sa kasakiman at panlilinlang o isang pamumunong batay sa integridad at paglago. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay halatang galing sa mahabang gabi ng walang tulog. Hindi mo ako mapapaalis rito, Sari. Ako ang nagtayo ng imperyong ito. Tumayo si Mateo mula sa kanyang upuan, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta. Isabela, tapos na ang panahon mo.
Ang mga ebidensya ng iyong pandaraya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ang natitirang shares mo ay na-freeze na ng korte dahil sa mga kasong isinampalaban sa iyo. Hindi makapaniwala si Isabela. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board, naghahanap ng kakampi, ngunit lahat sila ay umiiwas ng tingin. Ang takot sa batas at sa impluwensya ni Mateo ay mas matimbang kaysa sa kanilang katapatan sa kanya. Saring pagmamakaawa ni Isabela ang kanyang boses ay nanginginig. Pakiusap, wag mong gawin ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Just let me stay. Lumapit si Sari kay Isabela. Tinitigan niya ang babaeng minsan nang humamak sa kanya sa harap ng maraming tao. Senyora, naalala niyo ba ang araw na itinapon niyo ako sa ulan? Sinabi niyo na ako ay basura. Ngunit ang basura kapag nabulok nagiging pataba para sa mga bagong halaman na tumutubo sa ibabaw nito. Kinuha ni Sari ang isang dokumento at inilapag ito sa harap ni Isabela. Ito ang transfer of management. Ibigay mo ang iyong posisyon ng voluntaryo at baka mabawasan ang sentensya mo sa korte. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng kumpanya kundi mawawalan ka rin ng lahat ng natitirang dignidad mo. Nanginginig ang kamay ni Isabela habang pinipirmahan ang dokumento. Sa bawat stroke ng kanyang panulat ang kanyang imperyo ay unti-unting naglalaho. Pagkatapos pirmahan tumalikod si Isabela at naglakad palabas ang bawat hakbang ay parang mabigat na pasa ng isang matandang talunan. Ladies and gentlemen, wika ni Sari matapos ang pagpirma. Bilang bagong CEO ng Palacio de la Vega, sisiguraduhin ko na ang bawat empleyado ay ituturing ng may respeto. Ang panahon ng mga de la Vega na mapangapi ay tapos na. Magsisimula tayo sa isang bagong yugto. Ang mga tao sa loob ng boardroom ay nagpalakpakan. Si Mateo ay tumayo at lumapit kay Sari, binigyan ito ng isang magalang na pagtango. Congratulations, CEO de Guzman. Sa labas ng gusali tumingin si Sari sa malawak na tanawin ng Maynila. Ang bawat gusali, ang bawat ilaw ay tila isang paalala na ang lahat ng paghihirap niya ay nagbunga. Ngunit alam ni Sari na hindi pa tapos ang lahat. Ang pagpapatakbo ng hotel ang simula ng tunay na laban. Isang linggo ang nakalipas mula nang maupo si Sari bilang CEO. Ang Palacio de la Vega ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga empleyado ay hindi na nanginginig sa takot. Bagaman ang mga lumang gawi ay kailangan pang baguhin. Ngunit sa isang bahagi ng hotel, sa pinakamababang antas ng serbisyo, may isang bagong mukha na nagbubura ng alikabok sa mga silid, si Isabela. Dahil sa mga legal na kasunduan at pag-iwas sa mas mabigat na sentensya, napilitan si Isabela na magtrabaho sa hotel sa loob ng 6 na buwan bilang bahagi ng kanyang community service at pagbabayad pinsala sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng housekeeping department. Naglakad si Sari patungo sa corridor kung saan naglilinis si Isabela. Suot ng dating reyna ang simpleng apron ng housekeeping, ang kanyang buhok, na dati ay laging nakaayos sa mamahaling parlor, ay nakapusod na lamang ng magulo. Ang bawat pagpahid niya sa sahig ay may kasamang mabigat na buntong hininga. Tumigil si Sari sa kanyang harap. Ang tunog ng kanyang heels sa sahig ay parang paghatol. Senyora, tawag ni Sari. Napaangat ng tingin si Isabela. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay napupuno na ng pagod at kahihiyan. Ano pang gusto mo, Sari? Wala na ako sa trono. Wala na akong kapangyarihan. Wala akong gustong kunin sa iyo, Isabela. Sagot ni Sari habang nakatingin sa sahig na nililinis ni Isabela. Gusto ko lang maalala mo ang araw na ito. Dito sa mismong corridor na ito 10 taon, ang nakalipas sinabihan mo akong hindi ako nararapat sa hotel na ito dahil sa aking estado sa buhay. Sabi mo ang mga taong katulad ko ay pangsahig lang. Lumapit si Sari ng bahagya. Tingnan mo ang sarili mo. Ang mga taong dating yuyukod sa iyo ay ngayon ay nakatingin na lang sa iyo ng may awa. Ang hiya na ipinilit mong iparamdam sa akin noon, ito na ang bumabalik sa iyo ngayon. Umiiyak na si Isabela habang humahawak sa mop. Sapat na, Sari, ang kahihiyang ito. Hindi ko na kaya. Kailangan mong kayanin, sagot ni Sari. Hindi dahil gusto kitang pahirapan, kundi dahil kailangan mong maranasan ang tunay na halaga ng bawat trabahong hinamak mo. Ang hustisya ay hindi pagkulong sa iyo sa selda, kundi ang pagpilit sa iyong harapin ang lahat ng taong tinapakan mo. Biglang pumasok si Corazon, ang dating Marites na dati ay taga-suporta ni Isabela.
Ngayon siya na ang supervisor ng housekeeping. Tiningnan niya si Isabela ng may matalim na tingin. Senyora, kulang pa ang linis sa sulok na yan, ulitin mo. Si Isabela na wala nang nagawa ay sumunod. Nang tumalikod si Sari para maglakad palayo, nakita niya si Mateo na naghihintay sa dulo ng pasilyo. Tiningnan siya nito ng may paghanga. Masyado ka bang malupit, Sari? Tanong ni Mateo. Hindi kalupitan ang tawag dito, Mateo. Sagot ni Sari habang nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ang lungsod. Ito ay pagbabalanse ng mundo. Ang bawat taong nakalimot kung paano rumespeto ay dapat turuan ng leksyon. Ngayon siya na ang totoong tagapaglingkod. Sa sandaling iyon, alam ni Sari na wala na siyang nararamdamang galit. Ang huling bahagi ng kanyang paghihiganti ay hindi na tungkol sa pagwasak, kundi sa pagtuturo ng leksyon. Ang Palacio de la Vega ay hindi na isang lugar ng kapangyarihan para sa iilan, kundi isang lugar kung saan ang bawat isa ay may halaga. Ang atmosphere sa loob ng Palacio de la Vega ay nagbago. Ang bawat sulok ay naging saksi sa unti-unting pagbabago ng mga tao. Si Isabela na dating nag-aatas ng utos mula sa itaas, ay ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang naglilinis ng banyo sa executive suite. Ang bawat galaw niya ay puno ng pait. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia. Matapos makalaya sa pansamantalang piyansa, ang dating alalay ni Isabela ay wala na ring mapuntahan. Wala na ang mamahaling alahas. Suot na lamang niya ay ang simpleng uniforme ng isang dishwasher. Nagkatitigan ang dalawa. Ang dating amo at ang kanyang kanang kamay ngayon ay kapwa alipin sa imperyong sila mismo ang sumira. Isabela, mahinang tawag ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dapat hindi tayo nagtiwala sa isa't isa. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Humarap si Isabela, ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding galit. Ako ang may kasalanan, ikaw ang nagnakaw ng diary. Ikaw ang nagbigay ng ideya na gamitin ang pera ng ospital ni Sari. Huwag mo akong itutulad sa iyo, Sofia. Ikaw ang ahas na nagpabagsak sa amin. Nagkasagutan ng dalawa sa loob ng banyo, ang kanilang mga boses ay puno ng sisi at puot. Hindi nila napansin na sa pintuan nakatayo si Sari tahimik na pinapanood ang kanilang pagtatalo. Nakakatuwa ang wika ni Sari na nagpatahimik sa dalawa. Ang mga taong dati ay nagkakaisa, para saktan ako ngayon ay nagkakagatan na parang mga asong gutom. Lumapit si Sari sa kanila. Sofia, akala mo ba pagkatapos mo akong ipagpalit sa yaman ni Isabela ay magiging masaya ka? Isabela, akala mo ba ang pagyapak sa kapwa ay magpapanatili sa iyo sa tuktok? Ang hiya na naramdaman ko noon, iyan ang nagbigay sa akin ng lakas para bumangon. Ngunit ang hiya na nararamdaman ninyo ngayon, iyan ang lalamon sa inyong pagkatao. Umalis si Sari, iniwan ang dalawa sa kanilang sariling impyerno. Sa kanyang opisina naghihintay si Mateo. Ang kanilang ugnayan ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging malalim puno ng pagkilala sa mga sugat ng nakaraan. Sari, wika ni Mateo habang inilalapag ang isang baso ng tsa sa mesa. Ang kumpanya ay nasa maayos na kalagayan na. Ang mga empleyado ay masaya na. Hindi mo na kailangang maging bilanggo ng iyong paghihigante. Tumingin si Sari sa mga mata ni Mateo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang malamig na paningin ay lumambot. Mateo, salamat. Salamat dahil hindi mo ako hinusgahan noong nagsisimula pa lang ako. Salamat dahil naniwala ka na ang isang housekeeping supervisor ay kayang mamuno. Lumapit si Mateo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sari. Hindi ka lang isang supervisor, Sari. Ikaw ang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa posisyon, kundi sa pagiging totoo sa sarili. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa puso ni Sari ay unti-unting napawi. Ang paghihiganti ay hindi na ang nagpapatakbo sa kanya. Ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap ay unti-unti na niyang nakukuha. Ngunit bago matapos ang araw, isang tawag ang dumating, ang abogado ni Isabela. May balita tungkol sa pag-aari ng mansion. Fight! Ang araw ng subasta para sa mansyon ng mga De La Vega ay naging usap-usapan sa buong lipunan ng Maynila. Ang bahay na naging simbolo ng kapangyarihan at pagmamalabis ay nakatakda nang mapunta sa bagong nagmamay-ari. Sa labas ng tarangkahan nakatayo si Isabela, bit-bit ang isang maliit na maleta, ang tanging natira sa kanyang marangyang buhay.
Ang kanyang mga mata ay nanonood sa pagdating ng huling bidder. Isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Sari, suot ang isang simpleng puting blusa at pantalon, ngunit ang kanyang tindig ay mas mataas pa sa anumang tore sa lungsod. Sa tabi niya ay si Mateo, tahimik na nagmamasid. Sari, tawag ni Isabela, ang boses ay wala ng halong galit kundi puro pighati. Kukunin mo rin ba pati ang bahay na kinalakihan ko? Wala na bang natitirang habag sa puso mo? Tiningnan ni Sari ang mansyon pagkatapos ay hinarap si Isabela. Hindi ko binibili ang mansyong ito para tirhan, Isabela. Binibili ko ito dahil dito nagsimula ang lahat ng plano mong pagyurak sa dangal ng mga tao. Ang bahay na ito ay gagawin kong isang foundation at rehabilitation center para sa mga biktima ng pang-abuso at mga manggagawang itinapon ng sistema. Ang pangalan nito ay Victoria Sanctuary, alay sa aking ina. Napayuko si Isabela. Ang huling haligi ng kanyang pagkatao ay gumuho. Ang kanyang mansyon, ang kanyang kuta, ay magiging simbolo na ngayon ng lahat ng bagay na kinatatakutan at kinamumuhian niya ang pagtulong sa mga mahihirap. Sa kabilang bahagi ng kalsada nakita ni Sari si Sofia. Nakatayo ito malayo, hindi makalapit dahil sa tindi ng hiya. Lumakad si Sari patungo sa kanyang kapatid. Hindi siya bumunot ng pera, hindi rin siya nag-alok ng yakap. Sofia, wika ni Sari. Ang utang ni inay sa ospital ay bayad na. Ang kasalanan mo sa akin. Kailangan mong pagbayaran sa sarili mo. Ibinigay ko ang pangalan mo sa isang training center sa ibang probinsya. Mag-aral ka. Magtrabaho ka ng marangal. Huwag mong subukang bumalik sa Maynila hanggat hindi mo natututunang rumespeto sa sarili mong dugo. Ate, patawad, bulong ni Sofia habang tumutulo ang luha. Hindi ko pa kayang magpatawad ng buo, Sofia. Sagot ni Sari ng dahan-dahan. Ngunit malaya ka na. Huwag mo nang hintayin na maging anino ka ulit ng ibang tao. Pagbalik ni Sari sa tabi ni Mateo, tiningnan siya ng lalaki ng may malalim na pag-unawa. Tapos na ang bangyawhung ng iyong paghihiganti, Sari. Ano na ang susunod na kabanata? Ngumiti si Sari, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Ang kabanata kung saan ang bawat nota ay puno ng kapayapaan, Mateo. Hindi na ako ang alipin ng nakaraan. Ako na ang maestro ng sarili kong buhay. Naglakad ang dalawa pabalik sa sasakyan, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa Manila Bay. Ang bawat hakbang ni Sari ay magaan, walang dalang bigat ng galit. Ang hiya na minsan ay naging tanikala niya ay naging isang korona ng tagumpay. Sa huling sulyap sa Palacio de la Vega na natatanaw mula sa malayo, alam ni Sari na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi sa pagbangon ng mga inapinang mas matatag kaysa dati. Ang bangyawhung ay natapos na, ngunit ang musika ng kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang. Sa paglubog ng araw sa dalampasigan ng Maynila, iniwan natin si Sari na may ngiti sa kanyang mga labi at kapayapaan sa kanyang puso, habang ang anino ng Palacio de la Vega ay nagsisilbing saksi sa kanyang tagumpay. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan ako sa bawat yugto ng paglalakbay na ito hanggang sa huling hantungan. Habang isinusulat ko ang tagpong iyon, kung saan pumanaw ang ina ni Sari sa loob ng malamig na ospital dahil sa kataksilan ng sarili niyang dugo, hindi ko mapigilang mapatigil at mapaluha. Napaisip ako gaano nga ba katibay ang sikmura ng isang anak na dumanas ng ganoong klasing pait. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay isang pagpupugay sa mga totoong babae sa ating lipunan na patuloy na nakikipaglaban sa gitna ng kawalang katarungan, mga pusong kailangang dumaan sa apoy para lamang maging ginto. Alam ninyo, ang buhay ay parang isang marangyang hotel. Maraming tao ang dadaan, may mga magpapasaya sa atin at may mga mag-iiwan ng mantsa sa ating carpet. Ngunit gaya ng ginawa ni Sari, huwag nating hayaang ang dumi ng iba ang tumukoy sa ating halaga. Ang isang tunay na brilyante ay hindi nabubuo sa banayad na haplos, kundi sa ilalim ng matinding bigat at init ng pagsubok. Kung kailangan ninyong lumuhod para maglinis ng sarili ninyong kalat, gawin ninyo ito ng may dangal, dahil ang pagbangon mula sa sahig ang siyang pinakamagandang hakbang patungo sa trono. Kung kayo ang nasa katayuan ni Sari, kaya nyo rin bang bigyan ng pagkakataon ang isang kapatid na gaya ni Sofia na magbagong buhay sa malayo, o tuluyan na ninyo siyang buburahin sa inyong alaala? Gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. Habang pinapakinggan ninyo ang boses na ito,
Nasaan kayo ngayon, marahil ay nagpapahinga, pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho nagluluto para sa pamilya o baka nag-iisa at naghahanap ng lakas. Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa ating comment section. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito dahil dito sa ating channel ang bawat kwento ninyo ay mahalaga at laging may handang makinig. Naway manatili kayong matatag at laging piliin ang kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo. Pagpalain kayo ng may kapal sa inyong bawat hakbang. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng puso at katatagan. Pamagat ng kwento ang simponya ng dangal at pagbangon. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng Channel Puso Diaries.